Bagyong Wilma, magiging super typhoon nga ba? Shoreline at malakas na amihan muling nagpapadalas ng pag-ulan sa Northern Luzon. Severe Tropical Storm Koto o dating tinatawag nating Bagyong Berbena, patuloy na papalayo pero humihila ng ulan at isang tropical wave sa silangan ng West Pacific Region ang posibleng maging isang susunod na Bagyong Wilma ayon sa ilang mga modelo. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Sabado, November 29, 2025, narito na ang ulat panahon ng bansa. Habang papasok tayo sa huling araw ng Nobyembre, dalawang pangunahing weather system ang sabay-sabay na gumagalaw at nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Una ang shoreline at ang northeast monsoon o hanging amihan at ang trough ng severe tropical storm Koto o dating tinatawag nating Bagyong Berbena na ngayon ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Bagamat papalayo na ang bagyo, malawak ang hatak nitong moisture kaya tuloy-tuloy ang pagkakaroon ng mga ulap at pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Mimaropa. Kasabay nito ang amihan ay mas lumalakas na naman, indikasyon na papunta na tayo sa seryosong December chill surge na inaasahang hihigop ng ulan sa silangan ng bansa. At ayon sa Pag-asa official update tungkol sa Severe Tropical Storm Koto o formerly Bagyong Berbena, as of today, matatagpuan sa layong 255 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. May taglay pa rin itong lakas na hangin na umaabot sa 100 km per hour at may pagbugso na umaabot na 125 km per hour. Kumikilos ito, ang galaw nito ay west-northwestward na mabagal. Hindi ito maglalandfall sa Pilipinas, ngunit ang trough nitong humihila ng ulan papunta sa Palawan at Occidental Mindoro. Ibig sabihin po mga kababayan, ang buntot ng Bagyong Berbena yan ang humihila ng ilang malalakas na pag-uulan sa lugar ng Palawan at Occidental Mindoro. Kaya narito naman ating forecast weather condition, clear continuous flow sa lugar ng Palawan at Occidental Mindoro. Maulap na may scattered rain and thunderstorm dahil sa trough ng Severe Tropical Storm Koto o Bagyong Berbena. Ang buntot ng Bagyong Berbena ang siyang nagpapaulan sa mga lugar na ito. At may posibilidad ng flash flood at landslide lalo na kung tatama ang pagbugso-bugsong ulan dulot ng Bagyong Berbena. Sa lugar ng Apayao, Kalinga, Cagayan, Isabela, maulap na may scattered rain at isolated thunderstorm. Dulot naman ito ng shorelines kaya mataas din ang banta ng pagbaha ng biglaan. Sa lugar ng Ilocos Region, Batanes at Cordillera Administrative Region, maulap na may rain dala ng northeast monsoon naman. Hangin ay malamig pero ulan ay paisa-isang buhos na maaring magdulot naman ng landslide sa ilang matataas na bahagi ng lugar. At sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated rain shower at thunderstorm. Normal sa sitwasyon sa hapon at gabi, bigla ang buhos ng ulan at malalakas na kulog at pagkatapos ay init uli kinabukasan. At para sa ating wind and coastal condition, sa Northern Luzon, moderate to strong winds galing sa northeast na mayroong moderate to rough seas na may alon mula 2.1 hanggang 4.5 metrong taas. Sa Western Southern Luzon naman, moderate to strong wind southwest-southeast na may alon na 1.2 hanggang 2.8 metro ang taas. Sa Visayas at rest of Luzon, light to moderate wind na galing sa east na may alon mula 0.6 hanggang 2.5 metrong taas. At sa Mindanao naman, light to moderate winds galing sa east-northeast na may alon na 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Dagdag ingat po sa mga mangisda, may ilang lugar na delikado para sa maliliit na bangka. At dako naman tayo sa ating temperatura sa Metro Manila. Minimum temperature na may 25.7 degrees Celsius at mayroong maximum temperature na 31.6 degrees Celsius. Ang araw ay sisikat mamayang alas 6:04 ng umaga at lulubog naman ito
mamayang alas 5:25 ng hapon. At dako naman tayo sa ating binabantayan na bagong bagyo na mamumuo ngayong darating na unang linggo ng December. Ayon sa International Weather Model Update mula sa Japan Meteorological Agency Joint Typhoon Weather Center, sa West Pacific region parehong nananatiling organized but weakening ang natitirang sirkulasyon ng bagyong Koto o Severe Tropical Storm Koto o bagyong Berbena. At ang pare-parehong nakatrack ay palabas patungong Southern Vietnam. Walang global agency na nagbabantang babalik ito sa Philippine Area of Responsibility o PAR o kaya naman sa landmass ng ating bansa. Tuloy ang paglayo nito pero tuloy din ang paghatak ng mga ulan na kung saan nakakaranas ang ilang bahagi ng ating bansa. At para sa ating long range forecast mula sa ECMF, ECMWF, European Center Mid-Range Weather Forecast, GFS, Global Forecast System ng Icon, Ensemble, DeepMind AI. At dito napapasok ang pinakaabangan nating ulat ngayong araw. Posibleng susunod na bagyo na tatawagin nating Wilma. Isang tropical wave ang kasalukuyang nakikita sa timog ng Guam. Ito ang system na may potensyal na maging isang susunod na low pressure area o LPA at kapag nag-develop ito ay posibleng tawaging bagyong Wilma. Narito ang pinakabagong assessment. Mula sa European Center Mid-Range Weather Forecast o ECMWF, nagpapakita ito ng formation sa early December. Nagdidepende sa interaksyon ng cold surge mula sa hanging amihan at posibleng lumapit sa silangang bahagi ng Luzon o dumaan papuntang Pacific exit. At ayon naman sa Global Forecast System o GFS, mahina ang kumpiyansa, hindi agad nagpapakita ng solid formation. Ipinapakyaw lamang ang ulan papunta sa Eastern Luzon at Visayas ngayon darating December 3 hanggang December 5. At ayon naman sa Icon, nagpapakita ng medium level circulation pero mabagal ang pagbuo nito. At sa ensemble models naman, mixed signal. May ilan na pro-development, marami rin ang flat or no development. Ibig sabihin, hindi pa matured ang sistema. At sa DeepMind, Google DeepMind model, mas nakikita ang enhanced rainfall event kaysa full cyclone na natatawaging bagyo. Ngunit hindi isinasara ang posibilidad ng mabilisang pagbuo sa dagat. At para sa cold surge plus tropical wave interaction, ito ang dapat nating bantayan. Sa December 3 hanggang December 5, lalakas ang hanging amihan. Kapag nagbanggaan ng cold surge plus tropical wave, dalawang senaryo po ang pwede nating masabi. Una, ang senaryo A, non-development o malamang na mangyari. Malakas ang hangin ng amihan kaya hinihiwa ang ulap ng tropical wave. Ulan ang magiging problema at hindi bagyo. Ang susunod naman na senaryo ay senaryo B, quick spin and development. Kung makakahanap ng warm pocket at low shear ang wave, pwede itong mag-organisa ng maging low pressure area o LPA o tropical depression na tatawagin nating bagyong Wilma. Ang low confidence but possible pong mangyari ito sa mga susunod na araw. Kaya natin ito hina-highlight ang balita. Wilma is not forming yet, pero ito ang dapat bantayan sa mga susunod na araw. At clarification po sa fake news, maraming kumakalat sa social media na Super Typhoon Wilma daw. Wala pong ganyan. Yan po ang katotohanan at wala pang bagyo na nabubuo. Wala pa ring circulating system na may official classification. Ang meron lang ay tropical wave plus cold surge interaction. Pero ganun pa man mga kababayan, patuloy tayo maging handa sa lahat ng pagkakataon. At ayon sa Metro Manila Weather Update, bahagyang maulap hanggang maulap, mainit sa umaga, pero pwedeng magkaroon ng panandaliang thunderstorm kapag hapon hanggang gabi. At posibleng biglaang malalakas na pag-ulan, malalakas na hangin at pagbaha sa mga mabababang lugar at pagbagal ng trapiko. Kaya kung mapapansin ninyo mga kababayan, hindi pa ganap ang December breeze, pero unti-unti na itong lumalakas dahil sa paparating na cold surge mula sa China. Ito ang magpapalakas ng shear line kaya mula December 1 hanggang December 5, tiyak na mas basa ang Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Bicol, Samar at Leyte.
At yun ang dahilan kung bakit importante ring sundan ang tropical wave sa may Guam. Kasi maaari itong magbigay ng dagdag ulan kahit hindi man siya magiging isang bagyong Wilma. Mga kababayan, ang panahon ngayon ay parang kumukulong sabaw. May hangin sa taas, mainit na dagat at may malamig na hangin na paparating. Kahit maliit, pwedeng biglaang mag-organisa. At bilang weather forecast, ito ang gusto kong inaabangan at ina-alert ang lahat. Kaya narito ating mga paalala para sa ating safety reminders. Iwasan ang pagbiyahe sa dagat kung malalakas ang alon. Mag-ingat sa landslide prone areas. Huwag magtapon ng basura sa kanal. Araw-araw may thunderstorm kaya mabilis ang pagbaha. Tingnan lagi ang advisories ng inyong local government unit at ng Pag-asa. Alam nyo ba mga kababayan, noong taong 2014 at 2019 parehong nangyari ang tropical wave plus strong amihan interaction. Malakas ang ulan kahit walang bagyo, pwedeng ganun uli ang pattern ngayon taon. At para sa ating buod na ating ulat, ang severe tropical storm Koto o formerly bagyong Berbena lumalayo pero humahatak ng mga ulan. Shoreline patuloy sa northern at eastern Luzon. Amihan lalakas sa December 1 hanggang December 5 at tropical wave near Guam posibleng mag-develop, bagyong Wilma pero low confidence pa. Ulan sa silangang Visayas at Luzon, tataas sa susunod na linggo. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Maraming salamat sa ating mga kababayang OFW na araw-araw sumusubaybay sa Middle East, Europe, Asia at Amerika. Kayo ang inspirasyon ng channel na ito. Kung nagustuhan ninyo ang ulat na ito, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.